Dumito naman, napag-usapan na natin ng Senado, di dumito na tayo kay Chis Escudero, anak ng tinokla. O eto na ho, mga kababayan. Ano sabi dito? Si Chis din daw po, no? Mananatili. Si Chis din daw po, mga kababayan, mananatili bilang Senate President. Abay, Diyos ko po. Lord, eto na. Ibig sabihin ba nito, 3 taon pa po tayo na magtsatsaga po doon sa mga iba't ibang interpretasyon ni Chis Escudero doon po sa ating konstitusyon. Ay, ganyan naman po ang nakikita natin, mga boss chief amo, sir. Di ba? Ganyan naman po ang napapansin natin kay Chis Escudero, mga kababayan. Na pag siya ang nakaupo, kung ano yung gusto niyang interpretasyon doon sa konstitusyon, yun ang masusunod. Biruin nyo, mga boss chief amo, sir. Nandoon nakasulat sa konstitusyon ng Pilipinas, di ba? Yung shall forthwith, kukulitin natin siya, kukulitin natin siya dyan. Bakit? Halata naman na iniiwasan niya yung word na yan na ipaliwanag. Biruin nyo, tinanong ng mga reporter. Ano sabi? Nakasulat po, yung shall forthwith. Ang sinisi si Martin Romualdez. Ang sinisi yung mga congressman. Kesyo daw, sunod-sunuran daw po yung mga congressman doon sa kanilang House Speaker. Samantalang yun po yung mga nakasulat at nakasaad po sa konstitusyon. Susundin lang po ng mga congressman yun. Di ba? Para lang po hindi maipaliwanag ni Chis Escudero yung salitang shall forthwith, naninisi po ng iba. Di ba? Kasi nga naman, kapag ka nirekta niyang ipaliwanag yun, masasapul ho siya, mga bossing. Masasapul po. Tingnan nyo, yung mga walang nakasulat o hindi nakalagay po doon sa konstitusyon ng Pilipinas, kagaya po ng mga remand, ibabalik, etc., dismiss, parang yun po ang mga pinagtutuunan nila ng pansin. Naalala nyo po, yung mga malalaking universidad, hindi nila pinansin? Di ba? Hindi nila pinansin. Kapag kasi mga bossing, sinagot nila yung mga malalaking universidad na yon, ang mangyayari, magpapalitan lang po. Hahaba, lalaki. Ayaw po nila Chis Escudero nun na lumaki yung usapan, mga bossing. Bakit ho? Pag lumaki yung usapan, madidikdik at madidiin sa kanila yung shall forthwith. Ayaw nila niyan. Kasi kada itatanong mo sa kanila yan, mga bossing, mapipil nila na, naku po, eto na naman. No? Pag sinagot natin ito, para na nating inilaglag ang ating sarili. Siyempre, pag sinagot ng tama yon, ano ibig sabihin ng shall forthwith? Agad-agad. Litisin agad-agad. Pag nakakuha ng 1/3 na boto, litisin agad-agad. Yun po ba yung ginawa nila? Hindi. Pagkapasa po nung February 5, mga kababayan, mas inuna po nila yung bakasyon. Tapos ngayon, pagkasapit po ng Ados, ng Hunyo, another week daw po kasi pag-aaralan. Tapos nung dumating na po yung 11 ng Hunyo, iba na naman po. Remand naman daw po. Yung mga wala sa konstitusyon, yun po yung binibigyan nila ng pansin. Pero po yung nakasulat sa ating konstitusyon, wala. Deadma earth. Deadma. Di po ba? Delikado po yan sa ating maliliit na mga kababayan, sa atin pong lahat, sa atin pong mga regular na Pilipino, delikado po yan. Dahil po, kapag po nagkataon, mga kababayan, kung ano lang po yung interpretasyon nila, yun lang po ang masusunod. Paano kung may nakalaban tayo na kampi nila? Kung ano yung interpretasyon nun, napapabor doon sa kakampi nila, yun ang masusunod. Yari tayo. Diba? Na maliliit, na walang laban. Kaya nga ho dapat hindi po
natin hinahayaan etong mga ganito na binababoy na po ang ating konstitusyon tahimik lang tayo. O eto, sabi, may sapat na boto umano si Senate President Chis Escudero para manatili sa pwesto ngayong 20th Congress. Alam na namin yan. Di ba nga? Kaya nga takot na takot ka na ituloy ang impeachment o takot na takot po mga kababayan na hindi ma-dismiss ang impeachment, baka yung mga Duterte Black hindi siya iboto bilang Senate President ulit. Alam na namin yan. Kailangan magpakachuchu doon sa mga Duterte Black. Pagka hindi siya pumabor doon sa mga Duterte Black, which is ang gusto po nitong mga to, dismiss, goodbye ang pagiging Senate President. Masaya yata si Chis Escudero. Siyempre, siya yung pinaka dyan, leader. Di po ba? May sapat na boto umano si Senate President Chis Escudero para manatili sa pwesto ngayong 20th Congress. Habang si Senador Tito Soto handa raw maging minority leader sakaling hindi palaring maging Senate President. Isa pa po na talagang tumitindig po dito po sa impeachment ng Vice President at hindi po hinahayaan na i-dismiss na lang po si Senator Ping Lacson. Diba? Ano sabi ni Senator Ping Lacson? Renekta sila. Nakakahiya. Kapag iyan ay na-dismiss. Totoo naman mga kababayan. Pag biruin mo, malaman ng mga ibang bansa, malaman nung mga, kumbaga, nung mga kapitbahay natin mga bansa, sa Pilipinas, yung constitution doon, nababali iyon. No? Nababali iyon. Hindi nila sinusunod doon. Kaya ang gawin nyo, kunyari yung mga negosyante, mga papasok sa Pilipinas, ang gawin nyo, kaibiganin nyo yung mga senador na yun. Aray ko po. Pag kinaibigan nyo yung mga yun, kahit nakasulat pa sa konstitusyon ng Pilipinas yan, kaya nilang baliin at hindi sundin yan. Kaya nilang magpasok ng mga word na hindi naman nakasulat doon sa konstitusyon nila. Di po ba, mga kababayan? Ganyan po ang nakikita natin. Yung mga sigaw, etong mga vlog natin, yung mga panawagan ng mga malalaking universidad, hindi nila papansinin yun. Gusto nilang ipamukha sa atin, kami ang nasa puder, kami ang senador, kami ang may kapangyarihan, kaya kami ang masusunod. Yun ang gusto nilang ipamukha sa ating mga Pilipino. Tuloy, paano naman ang nagnanais maging minority leader na si Senador Risa Hontiveros? Iyan at iba pang updates. Di ba? Ang focus lang naman natin yung kaya na. Mga Duterte Black mga bossing. Eto, no? Si Amen. Si Bagong Boy Dila. Mga kababayan. Akala ko kahangaan dapat ito. Dati sabi ko, matino yun si Villanueva. Yung pala, isa rin po palang bastos ang tinapa. Diba? Meron ba? Amen! Amen! Tapos, sige, pwede ka na magsalita niya para tumigil na siya. Pambabastos din pala ang ginagawa sa Senado. Alisin na nga natin yan, mga kababayan.